Magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating pong mga libo-libong mga tagasunod at sa ating pong sanctuary na ang dami-daming kaluluwa, nakikita at hindi nakikitang kaluluwa. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa mga sumusubaybay po sa atin sa iba't ibang parte ng ating bansa ng Pilipinas, mga karatig lungsod at mga probinsya. Nakakarating po tayo sa mga malalayong lugar, sa mga kapatid natin sa Giginto, Bulacan. Shout out po kay Ate Dayan at kay Pastor Benedict. At sa mga kapatid po natin na ngayon ay si Ate Beth na taga Dipolog ay sumusubaybay po sa atin. Ate Beth, sa Dipolog City. Magandang gabi po sa inyo. At sa mga kapatid po natin na nasa malayong bansa, tulad po ng mga kapatid sa Taiwan, sa Japan, sa iba't ibang parte ng ating global community, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. At maging yung mga nanonood po sa malayong probinsya ng Cainta, Rizal, pagpalain ka Sanse at saka Kuya To. So pagpalain po tayo ng ating Panginoon. At dito po sila, sumusubaybay sila. At praise God. Maging si Kuya Boy, ikaw yung nakita kong nauna dito sa Kuya Boy Pelicano. Pagpalain po kayo dyan sa Teresa Rizal. Hallelujah. Specifically sa Carissa. Taga Carissa siya no? Kuya Boy. Hindi. Taga Ridge Point. Kapitbahay pala ni Pastor Hill at ni Ate Chris. So magandang gabi po sa inyong lahat at naway sapitin po kayo ng aming pagbati na kayo po nasa mabuti at maayos na kalagayan. Hallelujah. Si Ate Baby na ngayon po ay nagpapahinga sa malayong probinsya ng Summerfield, dyan po sa may bunga. Magandang gabi po sa inyo lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen. Maging si Ate Irene Abraham. Si Ate Irene na nanonood sa atin. Laging masugid na taga-subaybay natin si Ate Irene. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. At sa iba pa, hindi ko na po kayo mababanggit. Pero pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Sa gabi pong ito, tayo po'y pinagpalang magkasama-sama upang ipagpatuloy ang ating pong paksa na pinag-uusapan at ang ating pong paksang pinag-uusapan na sinimulan po natin noong Wednesday ay may kaugnayan sa kasaysayan ng pagdiriwang ng Pasko, the Christmas story. At nakapaloob po sa kasaysayan ng Pasko ang iba't ibang paniniwala. Yung iba ay traditional belief, yung iba naman ay religious belief. Meron pang ang superstitious belief. So iba-ibang klase ng paniniwala na hango sa kasaysayan ng Kapaskuhan, ng Christmas. Samantalang marami tayong pinaniniwalaan, ang maraming pinaniniwalaan ay hindi nasasalig at hindi naaayon sa banal na kasulatan. Kaya naman sa loob ng ilang Wednesdays na iaalay at iuukol natin, ay pag-uusapan po natin yung mga biblical na accounts at mga kasaysayan na susulat sa Biblia, kasama ng mga early recorded history na isinulat ng mga early Christian writers. So meron pong parang extra biblical references. Ibig sabihin ng extra biblical references, merong mga kasaysayan kasing hindi nasulat sa Biblia, pero nasubaybayan ng mga historians sa kasaysayan. Kaya merong mga extra biblical references. At pag-uusapan din po natin yan at salamat sa Panginoon na malilinawan po tayo at ma-enlighten sa kung ano ba yung talagang nangyari sa kasaysayan ng Pasko. At ngayong gabi, ang ating pong tatalakayin over the next 30 or 45 minutes ay may kaugnayan po sa kung bakit napili ng Diyos si Maria
Ang dami-daming mga kabataan sa Nazaret. Ang dami-daming mga batang, mga dalagang babae sa Israel. At sa dinami-dami ng mga kabataang mga dalagita sa bansang Israel at specifically sa lungsod ng Jerusalem at sa lungsod ng Nazaret, ay bakit si Maria ang napili ng Diyos. So may iba-ibang rason o dahilan, pero tignan lang po natin yung ilang dahilan kung bakit si Mary ay ang siyang napili na maging tagapagdala sa kanyang sinapupunan ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus. At maraming mga religious belief, marami ding mga traditional belief kung bakit si Maria ang napili. Pero pag-uusapan po natin, hahanguin po natin sa Bible ang ilan sa mga kasagutan. You may have some other opinions and we will respect kung ano man po yung inyong opinions concerning this. But for the sake of our Bible study, pag-usapan po natin, why did God choose Mary? So why Mary? Ang pamagat po ng ating pag-uusapan. The next Wednesday, ang pag-uusapan natin ay why Joseph? So ngayong gabi, why Mary? And I hope everyone will be enlightened and somehow, hallelujah, receive some additional informations scripturally concerning Mary. So babasahin po natin for our anchor scripture tonight ay hango sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanatang 1, 26 hanggang 32. So we use for our foundation scriptures, Luke chapter 1, beginning verse 26 to verse 32. Sa New King James po muna, tapos ilapat natin sa Tagalog. Now in the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin, so take note, to a virgin, betrothed to a man whose name was Joseph. So ibig sabihin, siya po ay engaged to be married to a man whose name was Joseph. Of the house of David, so take note of the house of David. The virgin's name was Mary. And having come in, the angel said to her, so dito po sa kasaysayan, nakipag-usap ang isang anghel. At in-specify ang pangalan ng anghel, si Gabriel. At sa Biblia, may dalawang pangunahing anghel na binanggit. At ito po'y walang iba kung hindi si Archangel Michael at saka si Archangel Gabriel. At kaya alam po natin na si Archangel Michael ay kilala sa pagiging mandirigma. So ang tawag sa kanya ay warring angel. The angel that was assigned to make war. At may kasaysayan sa Biblia na isang anghel lang na si Michael, libo-libo ang kanyang napaslang. So si Archangel Michael ay kilala bilang isang anghel na inuutusan sa panahon ng pakikipagdigma. So ang tawag sa kanya, warring angel. Meron namang isang angel, ang pangalan ay si Gabriel, at si Gabriel ay ang messenger angel. So siya po ay ang inuutusan anghel kapag merong gustong sabihin ang ating Panginoon. Kapag meron siyang gustong ipaalala, meron siyang gustong ilathala, meron siyang personal na balita galing sa Diyos, ang inuutosang anghel ay si Angel Gabriel. Kaya kung sakaling kayo po ay kinakausap ng anghel at may babala at lathala, siguradong ang inutusan ay si Angel Gabriel. Hindi niyo ba napansin yung si San Miguel, yung anghel na nasa 4 kantos na merong espada pagkatapos, di ba? Tapos yung diablog, nakaganon, yung sa bote sa label ng gin.
Kaya pagka nakatayo yung jinn, nananalo si Archangel Michael. Pero pag humiga na yung jinn, talo na si Archangel Michael dahil ang nangingibabaw yung demonyo. Hindi nyo ba napapansin ko? Pagka ang jinn ay nakatayo, yung 4 kantos nakatayo, hindi pa nababawasan, hindi pa nabubuksan, panalo si Archangel Michael. Pero pagka tinungga mo na, nangingibabaw na yung demonyo, tapos nasa ilalim na yung anghel. Wag nyong uubusin yung ano po. Biro lang po sa mga sumusubaybay at hallelujah, pampagising lang po. So, Angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph. Yung betrothed po ay salita, malalim na salita na English, at yan po ang ibig sabihin ay engaged to be married to a man. So engaged, betrothed means engaged to be married. Engaged to be married to a man whose name was Joseph, of the house of David. So the virgin's name was Mary. And having come in, the angel said to her, "Rejoice, highly favored one, the Lord is with you. Blessed are you among women." So yan yung prayer natin sa ating katolikong pananampalataya. Dati sa matandang pananampalataya na, "Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus." So dyan po hango yan sa talata na yan. Yang panalangin po na Hail Mary, dyan po hinango sa talatang Luke chapter 1 verse 27. Hallelujah. But when she saw him, she was troubled at this saying, and considered what manner of greeting this was. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God." Na mga strong at napaka-significant na mga salita po niyan. Ang sabi, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God, and behold, you will conceive in your womb, and bring forth a son, and shall call his name Jesus." So ang nagbigay ng pangalan na yan, ayon sa utos ng Diyos, ay Jesus. It comes from the word Yeshua or Hoshua, nang ibig sabihin ay Jesus. "He will be great and will be called the Son of the Highest, and the Lord God will give him the throne of his father David." So yan po yung pagbasa sa New King James Translation. Napakaganda po na mensahe patungkol sa tunay na pangyayari sa kapanganakan at paggamit ng Panginoon kay Maria. Pwede po pakibasa natin sa Tagalog para lang for the sake of just reading in Tagalog. Nang ika-6 na buwan ng pagbubuntis ni Elizabeth, hallelujah, Elizabeth ba? Bakit Elizabeth? Inutusan ng Diyos ang anghel na si Gabriel na pumunta sa nayon ng Nazareth ng Galilea. Pinapunta siya sa isang birhen na ang pangalan ay Maria. Nakatakda ng ikasal. Tama po yan, sa ika-6 na buwan. Kasi mas naunang nagbuntis si Elizabeth ng 6 months. Kay John the Baptist. Alam natin yung kasaysayan. So inutusan ang Diyos ang anghel na si Gabriel na pumunta sa nayon ng Nazareth sa Galilea. So malinaw po, ang nag-utos kay anghel Gabriel ay ang Diyos. So hindi po hahayo si Angel Gabriel kung hindi sa kautusan ng Diyos. Alam po ninyo sa Psalms 107, buhay na buhay yung paalala na ang mga anghel ay walang sinusunod kung hindi ang salita ng Diyos. So, hindi susunod ang anghel sa utos mo lamang. Kung tao lang ang mag-uutos sa anghel, hindi sila pakikinggan ng anghel. Sapagkat ang pinakikinggan lang utos ng mga anghel ay ang utos ng Diyos at ang salita ng Diyos.
Kaya yung mga pastor na inuutusan yung mga anghel, sasabihin, kilitiin mo siya. Angel of God, kilitiin mo siya. Na po, hindi ka pakikinggan ng anghel. Dahil ang anghel ay sumusunod lang sa salita ng Diyos at sa utos ng Diyos. Malinaw po yan. Kaya meron kasing mga pastor na inuutusan yung mga anghel eh. Apo, laser sword! Ganon. Apo, may mga ganun pastor eh. Wala, hindi po yun scriptural. Napo, so malinaw po yun na ang Diyos lang ang pwedeng mag-utos sa mga anghel. Pinapunta siya sa isang birhen na ang pangalan ay Maria. Nakatakda ng ikasal si Maria kay Jose. Nakatakda pa lang po hindi pa ikinakasal. So, ibig sabihin na nakatakda, engaged to be married. Betrothed. Na po, nakatakda ng ikasal si Maria kay Jose na mula sa lahi ni Haring David. Sinabi ni Gabriel kay Maria, matuwa ka, Maria. Ikaw na pinagpala ng Diyos, sumasayo ang Panginoon. Nabagabag si Maria sa sinabi ng anghel, inisip niyang mabuti kung ano ang ibig sabihin noon. Na hindi siya nakipag-argue tandaan po natin, hindi nakipag-argumento si Maria sa anghel. Ang tinanong lang ni Maria ay papaano ito magaganap. But he never argued with the angel Gabriel. Ang itinanong lang ni Maria, how can this be? I know not a man. Yun lang ang tinanong niya. But he never argued with the angel Gabriel. Take note of that. Hallelujah. Hindi siya nagreklamo, hindi siya nakipagdebate, hindi siya nakipagtalaktakan kay Angel Gabriel para alamin kung bakit ito nangyari at paano ito mangyayari. Ang tinanong lang ni Maria ay, papaano ito magaganap? Mamaya pag-uusapan po natin. Nabagabag si Maria sa sinabi ng anghel, inisip niyang mabuti kung anong ibig sabihin noon. Kaya ang sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, dahil pinagpala ka ng Diyos. Magbubuntis ka at manganganak ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng ninuno niyang si David. So pagpalain po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita at sa pamamagitan ng mga talatang binasa po natin, tayo po ay mag-Bible study ngayong gabi. Na po, we will have our Bible study tonight. At marami po tayong ibabahagi na mga information that will enlighten us patungkol sa kung bakit si Maria ang pinili ng Panginoong Diyos. Sa dinami-dami ng mga dalagita at kabataang mga babae sa lungsod ng Jerusalem at sa lungsod ng Nazareth, Galilea, bakit si Maria ang napili na maging hiniram na ina ng sinapupunan niya para iluwal at ipanganak ang ating tagapagligtas? Baka may magtanong sa inyo, ilang taon na kaya si Maria nung siya ay piliin ng Diyos para maging nanay ni Jesus? Ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, ang mga babae at ang mga dalagita sa kanilang panahon ay nagsisimulang mag-asawa sa edad na 12 hanggang 14. So from age 12 to age 14. Basta meron na pong nagdalagita na siya at umakyat na siya dun sa estado na siya ay dalaga na, alam na po natin yung virgin, pwede na po siyang i-betroth o i-engage para mag-asawa. Ayon sa kasaysayan, tinignan ko po yung parang kanilang paniniwala, pag ang babae ay sumampa na ng 15, ikinukonsider ng parang hindi na young woman. So pagka 15 anyos ka na, parang i-consider ka na paakyat na sa adulthood. Adulthood, yun po yung ano. Parang sa atin, 18 years old. Sa kanila, 15. So tayo nagdidibo ng 18, parang yun yung pagpasok sa adulthood ng kababaihan. Pero sa
kostumbre ng mga Hudyo, mula 12 hanggang 14 ay itinuturing na young woman o dalaga. Na po, so ayon sa kasaysayan, yan po yung mga 12 taon hanggang 14 na taon. Now, saan po ito naganap? Pag-usapan po natin kung saan ito naganap. Ang pangyayaring ito ay naganap po sa Nazareth. Nazareth. Now, bakit Nazareth? Ang Nazareth po ay sabi sa kwento, ang Nazareth ay isang obscure o ibig sabihin isang lugar na insignificant. Parang gatuldok lang sa mapa na walang significance, hindi mahalaga. Irrelevant, unimportant, unsequential na lugar. Sabi nila obscure. Ang ibig sabihin ng obscure, off beaten track. Yung ibig sabihin colloquial ay hindi basta-basta nararating. Kumbaga sasadyain mo talaga sa matuling salita. Parang ito pong lugar natin. Itong Legazpi dati ay obscure na lugar dati. Nang wala pa po ang tulay ng Javier Bridge, at ang pinakadulo po yung, wala pa po yung floodway na yan. Wala pa po yung floodway. Yung east at saka yung west bank. So ang pinakadulo po ng lugar na ito ay dyan lang po. Legazpi. Parang noon ay wala pa rin yung Pasig City General Hospital. Kaya yan po ay matalahib na lugar. At forgive me for saying, ang lugar daw ito ay tapunan ng mga sinasalvage dati. So, ibig sabihin, kung ito'y tapunan ng mga sinasalvage dati, talagang remote itong areang ito, obscure, na hindi mo pupuntahan. Basta-basta kung hindi meron kang kapitbahay o kamag-anak na dito nakatira. Pero kahit itong lugar natin na kinatatayuan ng Church ng The Life Giver, ay napaka-obscure na lugar na hindi po pinapasyalan at hindi talaga pinupuntahan. Ganyan din po ang Nazareth. Ang Nazareth ay isang obscure na lugar na hindi mo pupuntahan kung hindi may kamag-anak ka doon sa lugar ng Nazareth. Apo, so yun ang ibig sabihin. So, pag-usapan po natin ang ibig sabihin ng Nazareth. Actually, si Nathaniel sa John 1:46 ay nagsabi na, can any good thing come out of Nazareth? So mismo si Nathaniel ay nagsabi na, meron bang mabuting manggagaling sa Nazareth? Meron bang mabuting manggagaling sa Nazareth? Parang si Pastor Reed sinasabi niya, meron bang mabuting manggagaling sa putol, sa ROTC ng Rosario? Parang ganun yung testimony ni Pastor Hill dati. So, ang sinasabi naman ni Nathaniel, meron bang mabuting manggagaling at magmumula sa Nazareth? Ibig sabihin, yung Nazareth ay unimportant, insignificant, at obscure na lungsod na hindi talaga sikat. Kahit man sa mapa, gatuldok lang yan at hindi pinapansin. Pero yan ang ginamit ng Panginoon na lugar na kung saan ang ating Panginoong Yesus ay lumaki. Diyan galing ang nanay at ang ama ng Panginoong Yesus, ang Nazareth. Now we look into the meaning of Nazareth. The name Nazareth is derived from the Hebrew word netzer. Netzer. A word that means a shoot or a branch. Ibig sabihin, ang Nazareth parang netzer, Nazareth, parang ganun po. Kung ano yung salita, yun din po yung Greek. A Hebrew word, netzer. Ang ibig sabihin ay naputol na sanga. A shoot or a branch. At bakit yan ang meaning? Bakit ganyan ang meaning? Lagi nating sinasabi na ang Diyos at ang Holy Spirit, ang Diyos na may akda at author ng Biblia, lalo na ang Holy Spirit, hindi maglalaro ng mga salita.
At hindi naman lalong aksidenteng gagamit ang Diyos ng mga salita na walang significance, na hindi mahalaga. Kaya po tingnan natin kung bakit mahalaga yung ang kahulugan ng Nazareth ay branch or shoot. Kasi meron pong prophetic messianic prophecy na mababasa natin sa Isaiah chapter 11 verse 1 nang sabi po, ito po yung messianic prophecy, a shoot will spring from the stem of Jesse, and a branch from his roots will bear fruit. So, ibig sabihin, ang Nazareth po, ang ibig sabihin ay sanga o naputol na sanga. Ibig sabihin, ang Nazareth, meron pong plano ang Panginoon na dito magaganap sa maliit na lungsod na hindi sikat, sapagkat ang Nazareth po ay naputol na sanga. A branch, sabi po sa Tagalog, nakita ko po sa Tagalog, sabi, ang maharlikang angka ni David ay parang punong pinutol, pero kung papaanong ang tuod ng nagkakaroon ng usbong, darating din ang isang bagong hari mula sa angkan ni David. Sa ang salita ng Diyos version. Ulitin ko po. Ang sabi sa ang salita ng Diyos version, ang maharlikang angkan ni David ay parang punong pinutol. Pero kung papaanong ang tuod ay nagkakaroon ng usbong, darating ang isang bagong hari mula sa angkan ni David. So, ibig sabihin, ang Nazareth, sa Nazareth, manggagaling yung pinutol na sanga sa angkan ni David. Sa Nazareth po. Kaya bakit ganon? Kasi 100 years BC, ang sabi po, some scholars declare na in 100 BC, one clan from the line of King David moved to Nazareth. So sabi po, some scholars imply that Nazareth was so-called branch because it was the place where a branch of David lived, referring to a branch of David's family. So ibig sabihin, yung isang sanga ng angkan ni David ay doon nagpunta sa Nazareth. So maraming sanga yung angkan ni David, pero merong isang angkan ni David na napunta sa Nazareth. At yung isang angkan ni Haring David na napunta sa Nazareth ay parang naputol na sanga. Naputol na sanga, nang ibig sabihin ay netzer. Kaya merong isang angkan ni David na napunta sa netzer. Kaya yung netzer ay sangang naputol from the line of David's family. So literal po, literal, na merong isang tribo sa angkan ni David ang nag-relocate sa isang lungsod na pinangalan ng Nazareth. Bakit Nazareth? Sila'y naputol na sanga sa lahi ni David. Amen? Hallelujah. So we do not play with words. Yan po yung talaga. So, ang netzer ay sangang naputol. Ibig sabihin, isang sanga ng linya o pamilya ni David ay napunta sa netzer. Nag-branch out into Nazareth. At ayon sa kasaysayan, 100 to 150 people lang po ito. Isang maliit na tribo lang na nanirahan at nag-relocate sa netzer. Apo, parang 120 to 150 people. Ang sabi ng ibang scholars, 480 daw yung maximum na bilang ng mga naninirahan sa Nazareth. Pero ang sabi ng marami, highly improbable yan dahil napakaliit lang talaga ng lungsod ng Nazareth. Kaya doon nag-branch out. Bible study po ito, so naunawaan po ninyo. Kaya yung netzer, Nazareth, ibig sabihin sanga na naputol. At itong sanga na nag-branch out sa isang lugar, tinawag yung lugar na Netzer o Nazareth. Bakit po? Kasi
isang lipi, isang bahagi, at isang putol na sanga ang nanirahan at nag-relocate sa Netzer, Nazareth. Apo, so now we know kung bakit ganun po. Pero sa kabila ng napaka-insignificant, sa kabila ng obscure, sa kabila ng unimportant, basta ang Diyos ang nakialam at ang Diyos ang nagplano, yung hindi mahalagang lugar ay nagiging mahalaga. Sino pong naniniwala na kahit tayo hindi importante, pero kapag ang Diyos ang nakialam, ikaw na hindi mahalaga ay nagiging mahalaga. Ikaw na hindi pinapansin, basta nakialam ang Diyos, maniwala ka, ikaw ay magiging kapansin-pansin. Apo, pwede pa palakpakan natin ang Panginoon. Kaya yung mga sumusubaybay na kayo'y hinahamak, minamaliit, inaalipusta, sa harap at sa tingin ng maraming tao'y walang halaga, kapag ang Diyos ang nakialam at kumilos sa buhay mo, ang obscure at ang important na pagkatao mo ay pinahahalagahan at mapapansin ng ating Panginoon. Napakagandang mensahe po, napakagandang paalala eh. Parang itong may bunga, napakaliit na dako sa lungsod ng Pasig. Pero alam ba ninyo, dito sa maliit na dako, naging relevant at naging significant ang lugar na ito. Dahil dumating ang Panginoon sa lugar na ito. Kaya nga dati ito remote, tapunan ng mga sinasalvage. Ngayon, napaka-basing lugar at pangunahin sa pinagdaraanan ng mga taga Rizal para makarating ng lahat ng papunta ng west. Kaya nga po nagtatraffic na dito eh. Sapagkat ito pong lugar na ito na dating obscure at unimportant ay ang pinaka-main route na papunta po sa dako ng Rizal sa Eastern. Amen! Hallelujah! Why? Sapagkat dumating ang Diyos sa lugar na ito. At maniwala kayo, ganyan din sa bawat isa sa atin. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kung may katabi ka ngayon, sabihin mo sa katabi mo, kung hindi ka mahalaga dati, hindi pinapansin. Dahil sa Panginoon, magiging pinahahalagahan ka at mapapansin ka na. In Jesus' name. In Jesus' name. Sino ba papansin sa amin nila Pastor Hill, nila Pastor Dante? Sino papansin dyan kay Pastor Lito, Pastor Leo, Pastor Ali, Pastor Meng, Pastor Alex? Sino po ang papansin kay Pastor Bernard Denzel? Hallelujah. Kung hindi dumating ang Panginoon sa buhay natin. Hallelujah. At ngayon, praise God, ikaw ay sikat ng lupon sa dako ng Makati. Hallelujah. Na siyang sinasangguni kapag may usaping hindi naman dati pinahalagan, but because of our God. But because of our God. Hallelujah. We are made significant. Tayo po ay naging napakahalaga. Amen po? Amen. Hallelujah. Amen. Pwede ba palakpakan natin uli ang Panginoon? This is further evidence that the Holy Family, Joseph, Mary, and Jesus, were descendants of David. Ito rin po ang isang katibayan na si Jose, si Maria at si Jesus ay galing sa lipi ni Haring David. Hallelujah. This is further evidence that the Holy Family, Joseph, Mary, and Jesus, were descendants of David because they stemmed out from the line of Jesse, from the family of David, from the dynasty of King David. Kaya, hallelujah, hindi aksidente po eh. Walang aksidente sa Diyos, maniwala kayo. Walang aksidente. Kung merong ganyang kasaysayan, kung merong ganyang pangyayari, ay dahil ang Diyos ay laging may panukala. Laging may plano. At alam natin ang mga panukala at plano ng Panginoon ay para sa ikabubutit, hindi sa ikapapahamak natin. Maniwala po kayo. Jeremiah 29:11, paborito nating talata, nalalaman ng Diyos ang kanyang mga panukala para sa atin.
At ang mga plano at panukala niya ay hindi sa ating ikapapahamak, kung hindi sa ating ikabubuti. Yan po, Jeremiah 29:11, and this was planned by the Lord God Almighty. Kaya pag binasa po natin yung Luke 1:31-32, ang sabi po, the angel Gabriel announced to Mary, and behold, you will conceive in your womb, and bring forth a son, and shall call his name Jesus. And he will be great, and he will be called the Son of the Highest, and the Lord will give him the throne of his father David. Hallelujah. Kaya katibayan po yan na they belong to the family line of David. Sa Luke 1:26-27, malinaw po dun sa Luke 1:26 and 27, ang sabi po, Joseph, Mary, and Jesus were literally royal descendants of King David. So, kahit si Maria po, mamaya patutunayan natin na hindi lang po si David ang nakapaloob sa line o sa lineage ni David. Apo, hindi pwedeng si Joseph lang eh. Kasi hindi naman makikialam si Joseph sa pagbubuntis kay Maria kay Jesus. So, kung si Joseph lang ang nasa linya ng family line at dynasty ni David, tapos wala siyang naging relasyon kay Jesus sapagkat hindi siya ang nag-impregnate kay Jesus, kay Maria. Ibig sabihin, walang kaugnayan si Jesus sa line of David. Kasi hindi naman dugo ni Jose ang naging dahilan kung bakit siya ipinaglihi. So nangangahulugan na kung kailangan ang Panginoong Yesus ay magmumula sa lahi ni David, mahalagang si Maria galing din sa lipi at sa lahi ni David. Hindi pwedeng si Jose lang. So there has to be a way para si Mary at si Joseph ay mapabilang sa house of David. Amen? So, babasahin natin yung Luke 1:26-27. I hope you can follow me. I hope you can follow me. Sabi po, now in the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth to a virgin engaged to be married to a man or betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David. So dito po, specified na si Joseph is of the house of David. What about Mary? Si Mary ba ay galing sa house of David? Galing po sa house of David. There has to be, hallelujah, an evidence na magpapatunay na hindi lang si Jose, kung hindi si Maria, ay galing sa lahi ni Haring David. Patunayan po natin mamaya. Amen. So, unahin natin si Joseph. Now, yung pong house of David in Greek, yung, di ba sabi niyan, of the house of David, the Greek word for the house of David can refer to both Joseph and Mary, who were each of royal descent. So pag sinabing house of David, hindi lang po si Joseph ang nakapaloob sa family line ni David. Kung hindi si Maria, si Jose at si Maria ay napapabilang sa royal descent ni Haring David. So kahit si Maria, kahit si Jose, kahit ihiwalay mo si Jose, si Maria kabilang pa rin sa royal descent. Kaya may karapatan si Maria na maging tagapagdala at mapili na maging nanay ng ating Panginoong Hesus. Qualified po siya. Sapagkat isa sa pangunahing qualification para mapili ka na maging foster father at foster mother, ikaw ay kabilang sa lahi, lipi, at may dugong nananalaytay na pagkahari mula sa angkan ni David. So yan po ang unang requirements. Kaya, why did God choose Mary? Because Mary belongs to the family line of David, not just Joseph. So tingnan natin si Joseph. Luke 1:27. To a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David. So malinaw po yan, si Joseph ay kabilang sa lahi ni Haring David.
Luke 2:3-6. So all went to be registered, everyone to his own city. Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David. So evident po yan. Malinaw na malinaw, napaka-obvious, na si Joseph ay maaaring maging foster father ni Jesus sapagkat siya po ay galing sa lahi at dynasty at family line ni Haring David. Malinaw po, no? So, yun po, si Joseph qualified po. Tingnan natin si Mary. Mary carried a royal blood in her veins too. Kahit si Maria, may daladalang sa dugo niya ay nananalaytay ang royal blood. Kaya ihiwalay mo si Joseph, walang naging participation sa pagbubuntis niya, kahit ihiwalay mo siya. Si Mary qualified pa din sapagkat ang dugong nananalaytay kay Maria ay dugong galing sa lahi ni Haring David. Kaya qualified pa din po siya para, hallelujah, magdala ng ating Panginoong Yesus. One scholar has rightly noted that if Mary had not herself been of the Davidic descent, Jesus could not have been born of the seed of David. So kung si Maria hindi galing sa family line ni David, hindi maaaring si Jesus ay i-consider na galing sa binhi ni David. So mahalaga na si Maria may dugong nananalaytay na royal blood. Kung hindi siya mapapabilang at sasabihin siya ay galing sa seed of David. Sa binhi ni David. Hindi po pwede. Pero naging pwede, bakit po? Sapagkat si Maria ay may dugong galing sa lahi ni David. Amen. Hallelujah. Now, another thing. Mary's father, Joachim. So dito po, ang pangalan ng tatay ni Maria, si Joachim. Joachim. Kaya dito pinapakita yung relative ni Jesus sa pagkatao niya. Ang lolo ni Jesus si Jacob. At pinakalolo niya si Jacob. Sabi po yan sa lineage, doon sa angkan. So ang pinagmula ng lahi ni Jesus ay si Jacob. So ang grandfather ni Jesus, si Jacob. Galing sa kay Obed na, hallelujah, kay Ruth. Di ba? Kay Ruth. Tapos kay Obed. Tapos nagsalin-salin, napunta kay David. Tapos si David, hanggang dumating ang lolo niya si Jacob, ang tatay niya si Joachim. Si Joachim kabilang sa royal lineage ni David. Her mother Anna was a descendant of the priestly ministry of Aaron. Kaya si Mary, ang lolo niya sa nanay ay si Aaron. Ang tatay niya, hallelujah, ay si Joachim. Kaya siguradong si Maria ay may dugong royal na nananalaytay at siguradong siya ay galing sa lahi at lipi ni Haring David. Kaya siya ay hindi pa pasusubalian na qualified na mapili. Sapagkat isa sa qualification ay merong kang royal blood. Ikaw ay galing sa maharlika na dugo. Kaya maharlika ang dugo ni Maria at ni Jose. Ang hiniram na nanay at tatay ng ating Panginoong Yesus. So Jesus sprang from a royal and priestly family. Si Jesus ay nanggaling o sumulpot sa maharlika at saserdoteng pamilya. So si Jesus ay nagmula sa isang maharlika at saserdoteng pamilya.
Hallelujah. Kaya, royal priesthood. Tama si Pastor Hill. Royal priesthood. Royal blood at mayroong priestly ministry. Kaya pagbalik-baliktarin mo man, hindi mapapasubalian ng Panginoong Yesus, si Maria at si Jose, ay qualified para tumupad sa plan of redemption na blueprint ng Panginoon simula pa lang nang ang tao'y hindi pa nagkakasala. So it was considered part of the blueprint and the plan of God to redeem humanity. At nasa plano ng Panginoon ang Holy Family, si Joseph, si Mary, at si Jesus. Ang tawag sa kanila, Holy Family. Now sa Luke 1:68-69, patunayan natin na si Jesus ay galing sa lahi ni David. Napatunayan na natin si Jose, napatunayan na natin si Maria, at ngayon naman, i-qualify natin si Jesus kung siya'y galing sa house of David. Ang sabi po, "Blessed is the Lord God of Israel, for He has visited and redeemed His people, and has raised up a horn of salvation for us in the house of His servant David." So saan manggagaling yung ating Redeemer? Saan manggagaling yung Lord God of Israel? Ito'y manggagaling, hallelujah, sa lahi ni David. Sabi, and has raised up a horn of salvation for us in the house of His servant David. Sino po yun? Hallelujah, ang ating Panginoong Jesus. Siya po yung horn of our salvation eh. Siya yung horn of our salvation. When we speak of horn, horn means authority. Kapag sungay, ang katumbas ng sungay ay kapamahalaan. So kapag horn, it speaks of authority. So the authorized for salvation o merong authority for our salvation is the Lord Jesus Christ. Amen. He is the Savior. Romans 1, doon sa isinulat ni Apostol Pablo, sabi niya, Romans 1, 2, and 3. Praise God. Which He promised before through His prophets in the Holy Scripture concerning His Son, Jesus Christ our Lord. Pagbabasahin mo yung kabuo, yung 1, 2, 3, yung 1, 2, 3, Romans 1, 2, 3, ganito mababasa natin. Tingnan natin yung Romans 1, 2, 3. Romans 1, 2, 3. Parang bitin yung verse 2 eh. Romans 1, tapos 1, 2. Mula kay Pablo na isang alipin ni Jesucristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng magandang balita. Sino po ang hinirang para mangaral ng mabuting balita? Si Apostol Pablo. Ang sabi po, mula kay Pablo na isang alipin ni Jesucristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos. Tanong, ano yung magandang balita ng Diyos? Susunod na talata, ang magandang balita ng Diyos ay ang ipinangako which He promised before through His prophets in the Holy Scriptures. So yan po ang magandang balita. Basahin ko tuloy-tuloy. Ang magandang balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak. Basahin nga natin. Hallelujah. Maganda, Kuya Noel. Simulan natin sa una. Ang magandang balitang ito, yung verse 1, Romans 1, verse 1. Ganda po. Sabi, mula kay Pablo, na isang alipin ni Jesucristo. Alam po ninyo ang nagsabing siya'y alipin ni Jesucristo? Si Pablo mismo. Wala namang nagsabing alipin siya ni Kristo eh. Pero ayon sa kanyang pananaw, siya ay alipin ng Panginoong Jesucristo. So ito ay sarili niyang confession at proclamation sa kanyang sarili. Na ang tingin niya sa sarili niya, siya ay alipin
ng Panginoong Jesucristo. According to Himself. Nag-alay siya ng kanyang sarili at tinihandog niya ang kanyang sarili para wala na siyang maging Panginoon kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Kaya ang tingin niya sa sarili niya, hindi na ako alipin ng kahit na sino. Ako ay alipin ng Panginoong Jesucristo. Inialay na ni Pablo ang kanyang lahat-lahat sa Panginoon. Kaya ang sabi niya sa kanyang sarili, mula kay Pablo na isang alipin ni Jesucristo. Sino ba may author ng Romans? Siya. So ano ang introduction niya para sa kanyang sarili? A servant of the Lord Jesus Christ. Tapos tinawag, so hindi tinulak, hindi tinakot, kundi tinawag. Amen. Meron kasing mga tinakot, tinulak. Pero si Pablo, sabi niya, tinawag siya. Tinawag siya upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos. So, magandang balita ng Diyos ay isang salita lang sa English, gospel. 3 salita sa Tagalog, pero isang salita sa English, yung magandang balita ng Diyos sa English ay gospel. Good news sa ibang salin. So, ano ang magandang balita ng Diyos? Verse 2. Ang magandang balitang ito na ipinangako niya noong una pa man, so yung gospel noong una pa man. Apo? Sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan ay patungkol kanino? Verse 3. Hallelujah. So ang gospel ay hindi patungkol sa church. Ang gospel ay patungkol sa Panginoong Jesus. So kapag gospel, it speaks of the good news of Jesus. Kaya sa gospel, ang bida si Jesus. Sa gospel, ang bida ay yung tinapos na gawa ng Panginoong Jesus. Sa gospel, ang pinag-uusapan yung grasya ng Panginoon. Yung tinapos na gawa sa pamamagitan ng kanyang unconditional na pagmamahal at masaganang grasya para sa ating lahat na hindi karapat-dapat. That's the gospel. Ang gospel, ang magandang balita ng Diyos ay tungkol sa kanyang anak. Ang ating Panginoong Jesucristo. Tungkol sa kanyang pagiging tao. Siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David. So, ibig sabihin, according to the flesh, he sprung from the line of David, from the family line of David. According to the flesh. So, may dalawang binabanggit dyan eh. Tungkol sa laman, siya'y galing sa lahi ni David. Tungkol naman sa espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa ng kanyang muling pagkabuhay. So according to the flesh, he is sprung from the line of David, but according to the Spirit, siya ay galing sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kaya siya'y Diyos at siya'y tao at the same time. According to the flesh, merong dugong merong bahagi na siya'y galing sa family line ni Haring David. According to the flesh. Ganito kasi ang pagkasulat eh. Which He promised before through His prophets in the Holy Scriptures concerning His Son, Jesus Christ our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh. So according to the flesh, galing siya sa seed of David. But according to the Spirit, siya ay, hallelujah, galing sa kapangyarihan ng Panginoon. Praise God. So, hallelujah. Kaya, ngayon, pwede na nating i-validate at i-justify na si Jesus, si Joseph at si Mary ay kabilang sa family dynasty at family line ng royal blood na si Haring David. Kaya qualified po sila para gumanap ng blueprint, yung redemption plan para sa sangkatauhan. Walang pasubali, ayon sa kasaysayan,
ng unang Pasko. Amen? Tapos pag-usapan po natin ngayon si Maria. Pag-uusapan natin next Wednesday, why Joseph. Ngayong gabi, why Mary. Praise God. Anong oras na ba? 8:14. Kaya nating tapusin ito sa loob ng ilang minuto. Na ang background ni Mary, kilala natin si Mary ang naglihi at nag-anak kay Jesus Christ. Jesus. Hallelujah. Tapos siya ang nag-raise up kay Jesus. Siya ang nagpalaki, siya naglihi, siya nagluwal, at siya ang nagpalaki kay Jesus. Hanggang sa edad na 30 years old. So alam natin, si Maria ang nag-raise up sa kanya. Si Maria din ay ang siyang nandoon sa paanan ng krus ng Kalbaryo. Hindi siya iniwanan ng kanyang ina. Kaya nang itagubilin kay Juan na anak, naririto ang iyong ina, naririto ang iyong anak, buhat noon, si Jose na ang nag-alaga kay Maria. Nang si Jesus ay ipako, mamatay at ilibing, at mabuhay na magmuli, ang nag-alaga na kay Maria ay si John the Beloved. So si John the Beloved. At nandun pa nga si Maria nang ibalitang ang kanyang anak ay nabuhay na magmuli. At the resurrection, witness din si Maria sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Nandun po siya eh. Kaya nakita niya ang pagkamatay, nakita niya ang paglibing, nakita niya ang pagkabuhay na magmuli. Hallelujah. At si Maria din ay nandoon sa panahon na ang mga alagad ay nag-iintay sa upper room nang dumating yung araw ng Pentecostes. Kaya sa 120 naghihintay na mga alagad sa upper room, isa si Maria na nabaptize at napuspos ng Espiritu ng Panginoon, kaya I assume si Maria ay Pentecostal. Hindi ba? Sorry sa mga ay Pentecostal dahil si Maria po ay nakaranas ng baptism at infilling ng Holy Spirit. At si Maria po ay isa sa nagsalita sa ibang wika. Naranasan din po ni Mary yung mag-speak in tongue. Kung papaanong nararanasan niya yung speaking in tongue, si Maria po nakaranas ng speaking in tongue. Pagkatapos ng ang mga alagad ay nagsipaghayo na para ipalaganap ang mabuting balita, si Mary ay nananirahan na sa Ephesus sa pangangalaga ni John the Beloved, ni Juan. Hanggang sa si Mary ay tumanda at si Mary ay mamatay. Ang nag-alaga po sa kanya ay si John the Beloved. Mas naunang namatay si Maria kaysa kay John. Tapos may isang panahon na si Maria, actually kasi ang naging tagapagsulat ni John ay si Dr. Luke. So yung author ng Gospel of Luke ay ang naging script writer ni John the Beloved. Apo, nung nagkakaedad na si John the Beloved, ang sumusulat na ng kanyang mga writings ay si Dr. Luke. There was a time na habang nasa bahay ni John the Beloved at inaalagaan ng nanay na si Maria, dumalaw si Dr. Luke at pagkatapos dito ikinwento ni Maria ang lahat ng kasaysayan ng unang Pasko sa karanasan ni Maria. Kaya ang account ni Luke ay mas detalyadong account sa kapanganakan ng Panginoong Yesus kaysa sa account ni Matthew at ni Mark. Na po, dahil si Dr. Luke mismo ay ang nag-interview kay Mary mula sa simula na dalawin siya ni Angel Gabriel hanggang sa mga susunod na kasaysayan ng Christmas story. Kaya ang malimit na ginagamit na reference sa Christmas story
ay ang istorya ni Dr. Luke. Na po, so yun po, hallelujah. Praise God. So I hope kahit pa paano may enlightenment tayo dyan. So we move to Mary's parents, at ang mga magulang ni Mary ay si Joachim at si Anna. Mamamangha kayo kung ano ang background ni Joachim at saka po ni Anna. Actually, sa kasaysayan po, si Joachim at si Anna ay may edad na ng ipanganak si Maria. Para silang si Hannah na laging umiiyak sa templo at nagdarasal na noon ang pari ay si Eli, at humihingi siya ng anak. So ganon din po si Elizabeth at saka si Zacarias, di ba, doon sa si John the Baptist, mga may edad na humihingi ng anak. So yung mga magulang ni Maria, si Joachim at si Anna, ay nasa parang old age na nang ipanganak nila si Maria. Kaya nangako sila, ayon sa kasaysayan, mga early historians ay nagsasabi na nang magdasal si Joachim at si Anna sa Panginoon na bigyan sila ng baby, nangako sila na yung baby nila ay i-dedicate nila sa Panginoon. Kaya nang ipanganak si Mary, at an early age, infant age, si Mary ay inihandog na ng mag-asawa na magiging vessel at magiging instrument ng ating Panginoong Diyos. So she was dedicated to God, and Joachim, the old couple, dineclare nila na kapag kami binigyan mo ng baby, ang baby na ito ay ihahandog at iaalay namin para maging instrumento mo. Ayon sa matandang kasaysayan. Ang mga magulang ni Mary, si Joachim at si Anna, ay mga wealthy benefactors. Wealthy benefactors, ibig sabihin, mga mapagkawang gawa. Mapagkawang gawa. So kilala ang mga magulang ni Mary na si Joachim at si Anna na mga benefactors. Benefactors, ibig sabihin, mga taong mapagkawang gawa, who gave much of their resources to the work of God while they were in Jerusalem. So mapagkawang gawa, mga generous na mag-asawa. Bukod sa pagiging philanthropist, ibig sabihin talagang napaka-generous nila. Palibhasa sila ay mag-asawang may kaya sa buhay. Apo. So Mary's father was known to be a scroll scholar. So si Joachim po ay scroll scholar. And being a scroll scholar, he was considered to be a man of the Word of God. Kaya pansinin natin, kung ang tatay mo at ang nanay mo ay ang tatay mo ay scholar, a man of the Word, hindi kaya si Maria ay maiimpluwensyahan ng kanyang tatay bilang man of the Word of God. Kasi siya ay kilala na scroll scholar. Now, nang sila'y lumipat, actually kasi nang magiba nagkaroon ng problema, lumipat po si Joachim at saka si Anna at si Mary sa Sepphoris. Yung Sepphoris po, isang lungsod na ginawang seat of power at seat of religion ng mga Sanhedrin. Kasi po, ang Sepphoris, gaano ba kalayo yung 4 na milya? 4 na milya mula sa Nazareth. 4 na milya mula sa Nazareth. Mula dito hanggang sa Palengke? 4 na milya ba yan? Mga hanggang hanggang Bagong Ilog o mahigit. O sa Kapitolyo. Mga ganon. 4 na milya. So basta malapit lang yung Nazareth sa Sepphoris. Yung Sepphoris, isang lungsod na naging tanyag at bantog
Sapagkat pagkatapos po na nagkaroon ng problema sa Jerusalem, yung seat of power ni Herod Antipas, tatlo po yung Herodes sa Biblia eh. Si Herod Archipas, si Herod Philip, at saka si Herod the Tetrarch. Yung Antipas, yung panahon ng Panginoong Yesus. Yung nagpapatay sa 2 taong gulang pababa. Yun po si Herod the Tetrarch. Na po, so, lumipat sila ngayon sa Seporis, at nang sila'y lumipat, nilipat din po yung sinagoga na kung saan doon itinago at pinreserve ang lahat ng scrolls. So, samantalang si Joachim ay tagapag-ingat ng scroll, kinailangan nila Mary at ng pamilya nila to relocate sa Seporis from Nazareth. Pero malapit lang po yung Seporis to Nazareth, katulad ng mula dito hanggang Kapitolyo. 4 na milya lang eh. Kaya yung mga manggagawa from Nazareth, mga laborers from Nazareth, katulad ni Joseph, si Joseph po kasi carpenter eh. So, ang seat of work ay nasa Seporis. Kaya silang buong pamilya nagpupunta ng Seporis to work. Now, napilitan naman si Joachim at si Anna na lumipat sa Seporis from Nazareth, pero doon pa rin sila sa Nazareth kasi inilipat yung tahanan ng pangangalaga ng mga scrolls. At kabilang si Joachim sa tagapag-ingat at tagapag-alaga ng, hallelujah, ng scrolls. Ang sabi po, in Christian terms, we could say that Mary's father was a dedicated man of the word, and as such, he and his wife, Anna, were committed to doing the will of God. Therefore, Mary would have been influenced by her parents' commitment to the Word of God and to a lifestyle that revolved around the faith of God. Kaya siguradong si Mary po ay na-influensyahan at lumaki na may alam sa Word of God, lumaki na may alam sa Scriptures, at lumaki na ang kanyang environment ay nakapaloob sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya si Maria po, most likely, have been chosen kasi dahil sa impluensya ng kanyang mga magulang. Dahil ang mga magulang niya ay, hallelujah, man and woman of the Word of God. Kaya ang sabi po, hallelujah, Joachim decided to transfer to Seporis because it became the capital city of the northern district of Galilee. And so Seporis became the principal seat of power of the Jewish Sanhedrin. For this reason, a marvelous house of worship also became the repository of the largest collection of sacred scrolls in the land of Israel, which were often used by the Sanhedrin. Kaya ibig sabihin, to cut the long story short, si Mary po ay na-impluensyahan ng kanyang mga magulang. Now, according to some early Christian writers, while the family was in Jerusalem, Joachim and Anna enrolled Mary in a special school for girls where she was trained in the Scriptures. Pero ininyo, hallelujah, si Mary in-enroll pa ng kanyang mga magulang sa eskwelahang dedicated para lang sa mga batang babae para mag-aral ng Scriptures. Kaya si Mary po ay bihasa at oriented sa mga salita ng Diyos. Ayon po sa kasaysayan, Joachim and Anna responsibly transferred the values of the Word to Mary day by day. Mary watched her godly parents as they lived the Scriptures before her, and by example, they taught Mary the importance of obedience to the Word of God. Kaya si Mary po, siguro sa pagkabata pa lang talaga, ay bihasa na sa mga salita ng Panginoon. May pananampalataya at hallelujah, at impluensyado ng ating Panginoon. So what else do we know about Mary?
Hallelujah. Ano ba ang iba pa nating alam kay Mary? Number one, Mary was a virgin. So ano ba iba pa nating alam natin kay Maria? Si Maria ay virgin. At probably at the age of 12 hanggang 14 years old. So hindi kaya si Mary ay 14 years old. Pinakamalapit 14 years old. Na po, walang sinabing tahimik ang Biblia patungkol dyan eh. So Mary was a virgin. Siya po'y virgin. Now, ang ibig sabihin ng virgin, hallelujah, siguro alam niya no ang ibig sabihin ng virgin. Kaya lang may mga skeptics, yung mga pinaglalaruan ng salita, ang ibig daw sabihin ng virgin ay unmarried young woman. Kasi ibang meaning ng virgin ay unmarried young woman. Pero ang ibig sabihin po ng virgin actually napatunayan naman talaga na virgin siya. Dahil malinaw sa Biblia na virgin siya. Tingnan nga natin kung talagang virgin siya. 1:26-27 ng Bible. Luke chapter 1. Now in the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth to a virgin. So virgin talaga siya. Hindi po siya unmarried young woman. Ang totoo, sabi po sa prophetic po itong virgin siya, kasi meron pong prophecy sa Isaiah 7:14. Tingnan nga natin yung Isaiah 7:14. Kailangan virgin po eh. Kasi ang nasusulat, ayon sa hula, Isaiah chapter 7 verse 14, manganganak ang isang birhen. Yun po ang malinaw eh. Ang sabi po, now, praise God, therefore, the Lord Himself, dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga. So yan po ang inihula. Paano naman maglilihi yung dalaga? Sabi, at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Emmanuel means God is with us. At itong God with us na Emmanuel, tatlong pangalan sa Greek na pinag-isa. M means with, Mano means us, and L means God. M means with, Manu means us, L means God. So God with us. Tama, dito pala, Manu is with us. Kasi pagbasa sa Hebrew, pabaliktad eh. So L means God, Manu with us, M. So God with us. Emmanuel. Amen. Now we know. Hallelujah. Now, the Greek word for virgin is parthenos, which simply means a woman who had never experienced a sexual relationship. Not ever with a man. Tingnan po natin yung meaning. Kinuel, meron tayo niyan. Virgin means parthenos, at ang ibig sabihin ng parthenos ay a young woman who had never, not ever experienced a sexual relationship with a man. Kaya si Mary ay napatunayang virgin. Skeptics said that a virgin means unmarried young woman, pero hindi po ito yung pinaghanguan ng parthenos. Hallelujah. So, tingnan po natin yung Luke 1:29-34, parang 8:30 na pala. But when she saw him, she was troubled at this saying, and considered what manner of greeting this was. Tuloy po natin. Then the angel said to her, do not be afraid, Mary,
For you have found favor with God, and behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. So yan yung salutation po sa kanya. He will be great, and he will be called the Son of the Highest, and the Lord will give him the throne of his father David. And he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Ano pa natin? Then Mary said to the angel, how can this be? Hindi siya nakipag-argue, tinanong lang niya, paano ito mangyayari? Tapos tignan niyo yung tinanong niya. Paano ito mangyayari? How can this be? Since I do not know a man. Wala akong kilalang lalaki. Imposibleng wala siyang kilalang lalaki. Sapagkat siya ay nakatakdang ikasal kay Jose. Pero mahalaga po itong sinabi niya na wala akong kilalang lalaki, sapagkat ang ibig sabihin ng wala akong kilala ay wala siyang naging sexual na relationship. So pag sinabing I know not a man, wala akong sexual relationship. Kilala niya si Jose sapagkat kasintahan niya, pero kahit magkasintahan sila, hindi sila nagsiping kahit isang beses. At kapag sinabi mong hindi kayo nagsiping, walang sexual relationship, ang ginagamit po ay, hallelujah, I know not a man. Sinabi din po ni Joseph yan eh. Sabi ni Joseph, I know not a woman. So pag sinabing I know not a man, I know not a woman, wala kang nakarelasyon na sexual. Kaya pinatutunayan na si Mary ay virgin. Amen. Pwede na ba nating tapusin dito? Tuloy na lang natin next Wednesday. Amen. Kasi we do not want to violate our time. Amen. Hallelujah. Did you get something tonight? Amen. Bible study naman ito. So, praise. Opo. Kaya tama yung first mention ng no sa Genesis na, hallelujah, na nang makilala ni Eva si Adan, so when Adam knew Eve, Eve conceived. Nang makilala ni Adan si Eva ay nagbuntis. Kaya wag kang makikipagkilala kung hindi ka handang, hallelujah, amen. Amen, sapagkat pag nakilala, ibig sabihin, handa ka sa sexual relationship. So, Kuya Mark, hallelujah, manatili kang binata. Amen. So, manalangin po tayo. Sana'y napagpala po kayo sa ating hallelujah, masimpleng pagpapahayag ng mensahe. And I pray and believe that, hallelujah, everyone is enlightened somehow, some way. May the Lord continue to bless you.